Okay mga kamatis, mga kaibigan, Franklin Miano content ulit tayo. Na-miss ko na to. By the way, siguro malalaman nyo na tapos na yung slow ko kasi meron akong ilalabas na pasabog na malupit. Okay? Antayin nyo yan. Sana nga idinimanda na ako. Idemanda mo na ako, tol. Promise. Para masaya. Tuloy. Tagal nung sabi na eh. Mga experience mo. Pwede mong sabihin na nag-work sa company na to. Pwede mong sabihin na ikaw ang gumawa na to. Ayan. Is to apply jobs. Ikaw kasi ang mag-a-apply ng mga jobs. Pag nakausap mo kasi si client mo, pwede kang magpanggap. Or kung may skills ka naman, Pwede kang magpanggap. Tamang red flag yun, di ba? pwede kang magsinungaling na kung ano yung mga past jobs mo. At kung ano Pwede mga kang experience. magsinungaling kung ano yung mga past jobs mo. Hindi po pwede yun. Okay. Una, tinuturuan mo yung mga tao na magsinungaling at yung mga fake it till you make it na yan. Sinasabi nila naggawain daw yan sa industry na yan. Pero bakit natin dinidiscourage yan? Una, dishonesty yan. Kung hindi ka marunong, lalabas yun, lalabas at lalabas yun. Ngayon, hindi ko na ipe-play itong full video na to dahil nasusuka ako. I-follow nyo na lang yung group page ko, i-ano ko dyan, ipipin post ko sa baba. So alam mo yun, ganun pa, kasi matagal na tong video na to, this video was 2 years ago. Ito kasama yata ito dun sa MSB Eclaver niya. Kasi kapag kinlik mo yan, ayan, passive income, passive income, 6 steps to make 30,000 pesos every day. Free 1-hour course. Ayan yung tinuturo niya sa inyo. Pwede kang magsinungaling. Fake it till you make it yung tinuturo niya dyan. Anyway, now, bakit po mali ang ganyang gawain? Una, kung baguhan ka, meron kasing tinatawag tayong Dunning-Kruger effect. Ang Dunning-Kruger effect is kung hindi ka masyadong expert sa isang larangan, mas na-overestimate mo yung sarili mo. Unlike pag expert ka na alam mo na yung position mo or you understand kung saan, kung nasaan ka. Kuha nyo. Halimbawa, isa kang basketball player or marunong ka mag-basketball. Feeling mo ang galing-galing mo mag-basketball kasi natatalo mo yung mga kaibigan mo. Pero hindi mo naiintindihan na meron pang mas magagaling sa'yo na na mga basketball player, or pag nagmamarunong ka sa mga bagay-bagay kasi alam mo expert ka na eh. Ganon yun eh. Ganon yung idea dun eh. Ngayon, yung tinuturo ni Franklin Miano, fake it till you make it na tinatawag. I mean, isa siya sa mga proponent niya na hindi nyo kinaastig yan. Kasi ang mangyayari dyan, baka kayo ay una, pag nahuli kayo ng employer nyo, di pala kayo marunong, di ba? Mag-a-apply kayo, di pala kayo marunong, di nga na lang kayo. Yun yung problema doon. Ngayon, paano mo malalaman kung marunong ka na? Number 1, kailangan may sasabihin sa'yo ng employer mo na maganda yung gawa mo. May feedback na tinatawag. Pero kung ang feedback mo lang sarili mo, sasabihin mo ba sa sarili mo na hindi ako magaling? Siyempre, kumpiyansa yung gagawin mo. Baka sobrang kumpiyansa ka, overconfident ka sa sarili mo, baka lumagapak ka pagkatapos. That's why, dinidiscourage ko kayong gawin nyo tong mga to. Kahit sa ang konteksto. Kasi kapag pinangunahan mo yan, para lang magkaroon ka ng experience, para lang magkaroon ka ng kliyente, baka naman magkalat ka. Or hahanap ka ng taong mas marunong, tapos lolobulin mo yung sahod niya sa iyo, di ba? Isipin nyo kung ikaw yung marunong, tapos may kukuha sa'yo na hindi marunong, tapos kukuha na lang ng, di ba ang sabi niya dati, sa 100,000, 80 sa'yo, 20 sa kanya. Ganun yata. Or basta mas malaki yung cut mo kasi ikaw yung middleman. Papayag ba yung marunong noon? Siyempre hindi, di ba? Glorified middleman ka lang, tapos in-outsource mo lang, matik ikaw na yung mas malaki sa'yo. Hindi ganon, pre. Wag ganon. Alam mo yon. So, this is why yung com skills are required sa freelancing kasi ikaw yung magko-close ng deals mo eh. Alam mo, natutunan ko na to eh. Kasi nagtrabaho din naman ako, hindi naman ako nagtrabaho sa freelancing, pero nagtrabaho na ako naiintindihan ko yung pinagdadaanan nila. Yung kailangan mo ng negotiation skills kapag
magko-close ka ng client. Gets nyo? It's just, kailangan mo lahat tong skills na to bago ka pumasok. No 1-hour course can teach you experience. Kasi yun yung kailangan mo eh. If you fake it till you make it ka, tapos wala kang makuhang editor. Fake it till you make it ka, wala kang makuhang gagawa ng trabaho na mas magaling sa'yo. Pwede yun. Hindi niya, ano ba yun? Naituro niya ba dito yun? Dito sa isang oras na to? Syempre hindi, di ba? Pero pinagbabayad ka, ano yan? Yung mga MSB course na yan. Alam nyo ano na to eh. Tawag dito, dead issue na talaga tong mga ginagawa ni Franklin Miano eh. So siguro nililigtas na lang natin dito yung mga unting mga tao na, or siguro i-discourage ko na lang din yung mga tao na iba na parang naglalakas loob na ituro yung tinuturo niya. Kasi we're gonna come after you. Iko-call out namin kayo ng iko-call out kahit saan tayo umabot. Kasi mali talaga na advisean mo yung mga tao na fake it till you make it. Paano kung hindi ka talaga marunong? Lahat pwedeng gumawa nun. Kahit ako pwedeng gumawa nun. Kahit yung si ate pwedeng gumawa nun. Gets nyo? So yung barrier of entry natin nasisira. And just imagine this ang kalaban ng Pilipino ngayon sa freelancing dito sa Southeast Asia is at the very least 3. Pakistan, ano pa ba yung isa? India, at saka Vietnam. Alam ko Vietnam or Bangladesh yata. So isa doon, kasama na natin yung Vietnam. So 4 na countries yung kalaban natin for freelancing. And lahat 'yon pumapayag sila sa mababang per hourly rate. Okay? Mas mababa sa atin. Yung mga naalala niyo yung research natin noon, yung mga $50, $10, sila mas mababa doon at saka mas marunong sila kasi hindi sila nag-fake it till you make it. Most of them, kaya yung iba naglilipat doon or humihirap yung competition doon kasi mas mababa yung hourly rate nila. And they do their best. Kuha niyo mga kamatis, mga kaibigan. So, ang advice ko lang talaga sa inyo sa mga ganitong bagay is to work hard. Achieve what you need to achieve through hard work. Yan nga, di ba nga ang dami na nating na-interview dyan in relation dito. Pero again, this is bad advice. This is why if you want to make a course on something, you have to be an expert doon sa na yan. Kita mo, is this an expert advice? Magturo ng something unethical? Apply na mga jobs. Pag nakausap mo kasi si client mo, pwede ka magpanggap. Or kung may skills ka naman, pwede ka magsinungaling na kung ano yung mga past jobs mo at kung ano mga experience mo. Pwede mong sabihin na nag-work sa company na to, pwede mong sabihin na ikaw ang gumawa na to, kahit naman hindi naman ikaw may-ari ng mga portfolio na yon. Yan, kita mo. Is this how it rolls, 'di ba? Grabe. Kakapal ng mukha talaga, mga kamatis, mga kaibigan. It's very disappointing yung mga tinuturo nilang ganyan. Tapos pag na-call out, parang ikaw pa yung masama. Parang ikaw pa yung punong-puno ng negativity. Huwag kaya kayo magturo ng ganyan. Kasi sinisira niyo yung industry kung saan nagtatrabaho ang maraming Pilipino. Pero mo, imagine if 90% of all Filipinos or 80% of all Filipinos follow that kind of attitude. Yung mga baguhan na papasok, no one will believe Filipinos anymore. Magkaka-reputation na nagpapad lang or nag-i-inflate ng ng resume nila, pero pag nasa floor na or nasa trabaho na, ang babano. Pwede yun Pwedeng mangyari yun talaga. Kahit sabi mo, ibibigay ko yung the best ko, gagalingan ko, pero if you do not have the skills to back it up, wala rin. Gets? So, make sure, at saka hindi mo naman talaga kailangan mag-fake it till you make it kung maganda yung portfolio mo na ikaw yung gumawa. Kasi usong-uso, hindi i-outsource ko. Hindi, kumuha ka muna ng skills bago ka mag-outsource. Ito, yung isang kaibigan ko, si Garawi. Sigurado kilala niyo yun. Si Garawi, magaling na artist yan si Garawi. Okay? Ngayon, tinanong ko siya, bro, ba't di ka, may mga clients ka, di ba? Sabi niya, oo, ba't di ka nag-outsource? Ang sagot niya sa akin, kasi gusto kong i-maintain yung quality.
Gets nyo? Isipin nyo lalong-lalo na yung mga nasa arts na na field. Isipin nyo, as an artist, meron kang quality na dapat i-maintain sa client mo. If in-outsource mo yung trabaho mo sa ibang tao, yung in-outsource mo lang to someone na marunong lang at nagpad ng credits lang para makuha niya yung trabaho niya, hindi maiiba yung quality nun. Gets nyo ba? Ay nako, alam mo, hindi ko maintindihan talaga kung bakit meron pa ring isa or dalawang taong paniwala kay Franklin Miano. This is not good advice. This is bad advice. This is the worst kind of advice that you will hear from the internet. And then all of a sudden, ako, Nico David, ang sama-sama. Ay nako, mga kamatis, mga kaibigan. Anyway, sana panoorin nyo na lang po. Ipipin post ko to dun sa dito sa TikTok ko. Maraming salamat dun sa nag-post nito. Napanood na natin. And naman to technically publicly posted to kasi unlisted Sa Hindi client naman siya ko. private di ba? So, kita-kits na lang tayo sa sa korte, Franklin Miano. GG mga lods.